Magandang gabi. Ito ang mas pinalakas na saksi. Binugbog na nga, pinainom pa ng muriatic acid. Yan po ang kalunos-lunos na sinapit na isang guro na natagpo ang patay sa Bacolod City. Ang suspect, isang estudyante sa kolehiyo. Saksi, si Adrian Priatos ng GMA Regional TV. Duguan at may mga paso sa mukha ang bangkay ng isang lalaki nang matagpuan sa loob ng kwarto sa Bacolod City gabi nitong Biyernes. Ang biktima, 38 anyos na guro sa high school. Ayon sa Chief Tanod na isa sa mga unang rumesponde, naabutan pa nila sa loob ng bahay ang suspect. Pagsulod, nakita iya ang isa katawo nga nagaguyod sa isa man katawo, gahublas pa, nasunugid sa kag tido nag-ako man sa nga kinastigo ya anay antis siya gitpainom muriatic acid. Nagtangka pa raw ang suspect na umakyat sa bubong ng bahay para makatakas. Sulod siya sa CR, kikilagsaka sa sir sa babaw kisame. Nagrinungkado lang atop. That time why siya siguro gawaan. Pagkadugay-dugay, may nawasak naman nga nawasak ang kisame kay ti metal paring. 3 times ang nagsaka sa atop para tadi malagi. Nahuli rin kalauna ng suspect na isang college student. Batay sa investigasyon, nag-inuman umano sila ng biktima. Doon na raw nangutang ng pera ang suspect. Bagay na tiniting ng anggulo ng mga pulis. Hindi nagbigay ng pahayag sa news team ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Nakatakdang sumailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Ako sa Adrian Priatos, ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Dumaraing ang isang pamilyang namatayan ng padre de pamilya na hindi umano nakuha ang mga benepisyo sa PhilHealth. Sa kapila po yan ng ilang dekadang pagbabayad ng kontribusyon. May mga paglilinaw tungkol dyan ang PhilHealth. Saksi, si Darlene Kai. Sa bisperas ng college graduation ng anak, namatay sa brain hematoma o pagdurugo sa utak si Marvin Sulit. Hindi umano nila kaya ang 4 na milyong pisong gasto sa surgery sa unang tinakbuhang ospital at ang hinihinging 1 milyong pisong deposit sa ikalawa. Heartbreaking ito ayon sa asawang si Lourdes, pero wala silang magawa bilang ordinaryong pamilya na sapat lang ang kinikita sa araw-araw. Pero lalong ikinasama ng loob ni Lourdes nang sabihan siyang hindi eligible o hindi makakakuha ng PhilHealth benefits ang kanyang asawa dahil wala pa siyang 24 oras sa ospital. Himutok niya, ano pang silbi ng ilang dekadang kontribusyon ni Marvin kung hindi naman magamit ang mga benepisyo kung kailan pinakakailangan. Tumanggi na sa panayam si Lourdes pero nagpasabing sana magbago ang healthcare system sa Pilipinas. Paglilinaw ng PhilHealth, binago na ang dating patakaran na nagsasabing walang PhilHealth benefit kung wala pang 24 oras sa ospital ang pasyente. Nagkaroon tayo ng tinatawag na outpatient emergency room benefit package. Less than 24 hours ay kino-cover na yan ng PhilHealth. Kung halimbawa, matatransfer ka, na-admit ka, matatransfer ka in less than 24 hours, meron din tayong polisiya on those. Kung katulad nito na namatay, meron din tayong polisiya. Base sa implementing guidelines for the PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit Package Facility-Based Emergency, covered ng benepisyo ang mga serbisyong binigay sa beneficiary na nasa emergency setting kung na-discharge siya sa loob ng 24 oras na pagkakapasok sa emergency department o kaya kung pumanaw siya sa emergency department bago pa ma-admit sa ospital. Especially, particularly for this case, meron po tayong pakete or benepisyo na pwedeng i-apply. Kung may benepisyong dapat natanggap ang yumahong PhilHealth member, ang tanong, ano ang nangyari? Yan ang inaalam ngayon ng pamunuan ng PhilHealth. Kaya hinihingi nila yung kumpletong mga dokumento at mga impormasyon mula sa pamilya at pamunuan ng ospital para makumpleto ang kanilang investigasyon. Habang wala yan ay di pa masabi ng PhilHealth kung sino ang nagkulang. Siguro nagkaroon lang po ng misinterpretation. Hindi ko po alam kung ito ay sa ospital or sa amin din mismo dahil baka kailangan nating i-check. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Kinuyog ang 17 anyos na binatilyo ng mga kapwa niya menor de edad sa Angono, Rizal. Ang kwento ng isang saksi, bagong insidente, humingi ng saklolo ang biktima sa mga nakamotorsiklong nasa tabi ng isang tindahan. Pero hindi umano siya pinansin hanggang sa lapitan na siya at bugbugin ng 5 lalaki. Ayon po sa barangay captain, kinuyog umano ng grupo ang biktima dahil may dati umano siyang atraso sa kanila. Nakatagdang magharap-harap ang masangkot na menor de edad bukas kasama ang kanilang mga magulang.
Para raw maaksyonan ng mga prioridad na panukala, nagpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng special session sa Kongreso sa Miyerkules. Magbibigay daan din kaya ito para makapaghalal ng bagong Senate President. Saksi, si Ian Cruz. Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Sa bisa ng Proclamation 1318, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso na magdaos ng special session sa Miyerkules, June 17. Para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng akses sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law. Ang Kamara, handa raw mag-special session. Si Senador Win Gatchalian, hinikayat ang mga kapwa-senador na magpunta. Bukod sa priority bills, magbibigay daan din ng special session para maaksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbin ditong appointment. Pwede ring magluklok ng bagong Senate President na pwede lang gawin sa loob ng sesyon. Ayon sa Makabayan Block, alam naman ng lahat na higit sa kahit anong panukala, ang special session ay para talaga sa Senate leadership change. Dapat daw itong bantayan ng publiko. Anumang pagbabago sa liderato ng Senado ay hindi dapat makaabsuelto sa mga senador na nahaharap sa kasong korupsyon. Matatandaang ipinipilit ni Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Pero giit ng tinaguriang new majority, pinabakante na nila ang pwesto. Ang sabi dati ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na maayos muna ang gusot bago siya magpatawag ng special session. Ngayong nagpatawag na ang Pangulo ng special session, hinihinga namin ang pahayag ng Malacanang kung sa mata ng Pangulo ay naayos na ang agawan sa pwesto. Itong weekend, pumukaw ng atensyon ang pahayag na ito ni Senador Joel Villanueva. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana nga, meron kaming 13 talaga bukas. Dahil ang alam ko dyan, yung pagkabasa ko, yung isa na mag-a-attend lang daw po, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So, mag-a-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin. Si Senator Joel po yan, sir, no? Opo. Hinihinga namin ng pahayag si Villanueva. Gayun din si Senador Alan Peter Cayetano at kanyang mga kaalyado. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Homicide o hazing ang tinitignang anggulo ngayon ng CIDG sa investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Magkakasa rin po ng investigasyon ang binuong fact-finding body ng Ateneo de Manila University. Saksi, si Marisol Abduraman. Isang linggo matapos malunod sa Dipakulaw, Aurora, ang mga manlalarong sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Humarap sa media ang pamunuan ng Ateneo de Manila University. I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We mourn both the loss of life and the shattering of dreams. We mourn the potential that won't come true. To the families of Rene and Divine, we see you. We hear you. Humingi si Father Yap ng paumanhin sa publiko sa kanilang pananahimik at kung bakit hindi pinaharap agad sa publiko ang mga involved sa team building activities sa Aurora. The persons who can shed light on the events of June 8 are also now subject of investigations by the authorities. We recognize that they have their constitutional rights as well, and we intend on respecting those rights. And therefore, we cannot speak on their behalf nor force them to speak at this time. Inanunsyo rin ang pagbibitiw ni na Coach Tab Baldwin at Team Manager Epo Kimpo sa universidad at kanilang sports program. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. But as we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs. Bumuraw ng fact-finding body ang kanilang board of trustees para mag-imbestiga. We don't want to compromise the findings of that. Even we, the whole university, will be answerable
to that fact-finding group. So far, all available information and accounts on what happened on June 8 show that it was a tragic accident. Hindi sinibot ni Baldwin ang parehong pagpapatawag sa kanya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ang Department of Labor and Employment o DOLE. Homicide o hazing na ang tinutumbok ng investigasyon ng CIDG sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Forced calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity. Due diligence was not exercised. Ang head ng Athletics Department ng Ateneo at mga abogado ang humarap kanina. Kaninong utak talaga? Right now, all direction pinpoints doon sa head coach. And we're not totally exonerating, the investigation is ongoing. Muli raw ipatatawag ng PNP-CIDG ang mga opisyal ng Ateneo basketball team na hindi sumipot ngayong araw. Ito'y para magbigay linaw nga sa nangyaring insidente. Kung di pa rin sumipot, ay sasampahan sila ng reklamong indirect contempt o obstruction of justice. Have they considered na these players are basketball players and not swimmers? And we will also be asking, out of the 7 training staff na kasama, swimmer ba sila? Diba? Or who conducted the CPR? Ang DOLE, pinatawag si Baldwin at hinanapan ng Alien Employment Permit. Humarap kanina ang kanyang abogado, pero dala lang ang Alien Certification of Registration. Humiling na ang CIDG na ilagay si Baldwin sa Immigration Lookout Bulletin. Lumabas din sa investigasyon ng CIDG na ang Ateneo basketball team ay autonomous at pinatatakbo independently ng isang foundation. Sa kumpanya umano nakarehistro ang sasakyang ginamit ni Baldwin papuntang Aurora. We will be issuing subpoenas sa SMART to help us shed light also. We will see po sa course ng investigation. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Smart Communications. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.